Yo, what's up once again mga kabarangay? Magandang araw sa ating lahat. And this time, lalabas muna tayo ng Balele. Luwas muna tayo ng Manila. Yan sa may Villar City. Sa Muntinlupa or ang traffic dyan ay talaga namang super. Alam niyo naman Manila, di ba? So this time ay naaya tayo ng ating pamakin si Ying from Qatar na magpapablessing ng kanyang bahay, and at the same time birthday na rin ng kanyang anak. So pinagbigyan naman natin at actually meron pa nga akong trabaho sa barangay, iniwanan ko lang kasi once in a lifetime lang naman siya magpapablessing ng bahay. So pinagbigyan ko ng pamangkin ko, mag-excuse muna ako sa barangay. And this time, yan ang labas ng bahay ng aking pamangkin. Ayan, sa may Barangay Molino, sa may Bacoor, Cavite. At pinarenovate niya ang bahay na yan. Actually, ang bahay na yan ay medyo warak-warak na nung mabili niya. So, pinarenovate niya at yan naman, nakaigi naman. At okay. Ayan, maganda yung surroundings and everything. Entrada ng pinto ng bahay niya. So, parang medyo natutulog pa yata sila dyan kasi 7 o'clock in the morning pa yata kami irumatsada ng mga oras na ito. So, ayan, ang pamangkin ko ay gising na at medyo madilim pa, hindi pa bukas ang mga ilaw. Siyempre, kagigising lang nila at wala pang shower. Na-surprise sila sa amin kasi, yun nga, alam nilang darating kami pero not as early as ganitong oras, di ba? Kagigising lang nila. So, medyo hindi pa handaan lahat. So yun ang brother ko at pumasok na kami dyan at upo-upo muna, pagmasid-masid sa paligid. Then natutuwa ako, isa siyang aircraft engineer sa Qatar Airways at sa pagsisikap niya na maitaguyod yung kanyang pamilya dahil meron na siyang 3 anak, nagbunga ang kanyang pagsisikap sa Qatar at yan na nga, nagkabili siya ng bahay at nakapagpundar ng mga gamit, sasakyan, and everything. Kaya walang imposible sa mga tao nagsisikap at talagang matatamasa at makakamit ang pinapangarap na tagumpay. Basta kapag may tiyaga, may nilaga. Kaya idol ko din itong pamangkin ko ito si Ying, anak ng ate kong pangalawa sa panganay. At talaga namang super nagpe-prepare na sila para sa birthday. Actually, bukas pa ang birthday niyang aking apo na yan sa kay Ying. Si Alec, happy birthday Alex, shout out sa iyo kung nanonood ka man ngayon at sinabay na rin sa blessings ng bahay nila. So maganda yung ambience ng bahay, maluwang ang galawan, and at the same time dahil nga bago pinarenovate nila yan, so maayos naman yung paligid at maganda yung bahay. So medyo sumisilip-silip ang aking siyapatembang ay nang kapatid at tinitingnan ang nangyayari dahil medyo tahimik pa nga dyan biro mo naman kami ng bulahaw agang-aga pa at yun naman may galawan sa sa labas, hindi sila nagbibilad ng mga damit-damit. Maluwang yung bahay, walang taas pero maaliwalas, maluwang yung galawan. At alam mo naman ang lolo nyo, masyadong mapagmasid. O yan, gusto ko igala rin kayo at lahat ng pupuntahan ko kung maaari kasama ko kayo. So sa pamamagitan ng vlogs ko, isinasama ko kayo sa aking mga gala. At yan, ang likod ng bahay. Marami pang dapat ayusin actually dahil kailangan yung bahay na yan ay ma-perfect sa inaasahang panahon na gusto talaga ng taste ng mag-asawa. Alam mo naman yung mag-asawang yun. Mahilig sa mga forma-forma ng mga sabit-sabit at kung anik-anik na mga pungsoy dyan sa bahay nila. So at this time, ginagala ko muna kayo dito sa bahay na pamakin at yan ang mag-asawa si Ying at si Jaya. Ayan ang kanyang family circle. Ayan sa mga side ni Jaya at natutuwa naman ako at kahit papaano ay pinagbigyan nila ang aking paunlak na ma-vlog naman at the same time ang bahay nila at maipasyal ko na rin kayo dahil gusto ko kasama ko kayo sa aking mga lakad at yan ang mga alaga nilang pusa. Si ano ba yung pangalan noon? Si Romeo. Sino ba? Hindi, nakalimutan ko lang Pero okay yung mga pusa nila at medyo may konting handaan. Alam niyo na sa Manila, hindi na nagluluto at bawal ang may usok. So order na lang, di ba? Mga take out na lang sa mga party niyan. As usual, typical na handa ng ating mga okasyon kung minsan may menudo, may pansit bihon, may kung anik-anik. At sa pagkakataong ito ay ang aking mga sisteret
mga sisteraka ko dyan ay busy sa paghahanda. At medyo nga mga 9:30 na siguro yan, mga oras na yan. So piniprepare nila yung mga pagkain at ang mga bisita ay medyo darating na later. So at this time, medyo ako gutom na rin ako, kumakalam na rin sikmura ako dyan, no? So sabi ni Lori, maghuhugas muna ako ng pinggan. Sabi ng pamangkin ko, tutulungan ko na sila maghugas ng pinggan. At yan ang aking pamangkin na talaga naman tumutulong din sa gawaing bahay. Hoy, kahit lalaki yan, makikita mo pinangalakihan ng mga magulang niya, ng ate ko, na talagang marunong maglaba, mamalansya, tumulong sa bahay, maglinis ng bahay, mag-igib ng araw. So, natuto silang mamuhay sa kanilang mga paraan at pagiging independente dahil na sa mga magulang din niya pagpalaki ng magulang. Kung pinabayaan sila lumaki ng basta-basta na lang, hindi pa alam. At yan ang aking wifey at yung ate kong hairdresser na diyan na yata matutulog dahil napagod sa biyahe. At this time naman, inaakala ko na talagang kakain na kami, hindi pa pala. So, ang ginawa ko, gala-gala mo to the max ang camera ko, roll dito, ganyan. So, yun yung aking isa sa mga apo na vlogger din, ng mga kiddies sa funny videos, yung mga cartoons, mga ganon. So, sila dyan naghahanda at nagpiprito pa ng, ano ba pinipritong yan? Yung lumpia Shanghai, yung paborito ko lumpia Shanghai. At ang aking mga apo dyan tumutulong din. So, marunong sila. Marunong silang magpalakad sa buhay. At yung aking asawa na ay pamangkin na si Jaya, marunong naman talagang magpasunod ng mga anak ay puro, Diyos ko. Nosebleed ako dyan dahil ang mga anak ay puro Inglesero at Inglesera at yan ang lola nila, ang ate ko, na may nagmamasdan at inaayos din ang pagkain. So binubuklat-buklat ko at binoboso ko kung yung maaring lapangin at this time. So, gutom na talaga ako, hindi pa nag-uumpisa. Hindi pa mag-uumpisa yung pagkain, gutom na ang lola nyo. So, silip-silip muna tayo to the max. Ayan, in the meantime, titignan natin ako ng masarap na lapangin dahil ako mapili din ako sa pagkain. Ang gusto ko yung lumpia Shanghai talaga na yan. Yan, Diyos ko ngali ko maupakan yan lahat sa dami. At paborito ko talaga yan pag may handaan. So, out of Balele, pinasyal ko kayo dito sa pamilya ko at masyal-masyal muna tayo. At yung paborito kong minudo na yan, mainit-init pa, umuusok-usok pa. So, at this time, inihahanda na yung mga plato at mga kutsara, tinidor, tubig, yung mga baso, mga cube ice, and everything dahil maya-maya na nga lang ay darating na si Father at magbe-blessing na ng bahay at ang aking mga apong iyan, ang mga nakaka-nosebleed ko magsalita at puro Inglesero at Inglesera, Diyos ko, mauubusan talaga ako niyan at duduguin ako sa pakikipag-usap dahil alam niyo naman ang typical high school graduate lang ako at undergraduate pa nga. So wala akong magagawa sa Inglesan, di ba? So, ayan, ikot-ikot tayo dyan, ikot-ikot to the max. At this time ay medyo nakainggan nyo mag-video okay pa nga. So, nood mo na ng mga teleserye and everything habang naghihintay ng pagkain. At malulula ka naman sa laki naman ng theater room. At yan, pala nga this time, dumating na si Father. Nakalimutan ko yung itanong yung pangalan dahil alam mo naman ako mahilig ako tumropa sa mga pare. At medyo kain ko yung nakuhang pare dito sa may Barangay Molino. Magaling siya magpatawa, joker siya at the same time at masarap kasama. So nagsimula na mag-start ng blessings ng bahay. Ayan, at mananalangin na si Father at ang aking mga kapatid at ang buong pamilya, lahat ay may hawak na kandila at ang hawak ko naman ay ang camera na para sa para makita nyo rin ang mga kaganapan ng mga pinupuntahan ko. Gusto ko kasi kayo mga kabarangay, lagi ko kayong kasama saan man ako magpunta. At lahat ng mga nagaganap sa paligid ay gusto kong makita nyo rin at maramdaman nyo rin ang kasiyahan ng mga pinupuntahan ko. At syempre gusto ko rin makilala nyo ang pamilya ko at katulad ng sinabi ko, ako ay pinalaki ng aking kakantalya o ng aking lola na pinsan ng nanay ko sa side niya na magdadasal yon. Diyos ko, kaya ayan, ang pamilya namin halos puro mga kulang lang magpari at magmadre. Hanggang sa kabata-bata ang kaliit-liit ang bata at mga paslit ay kulang na lang magmadre at magpari. So, yan, sa mga oras na yan ay nagbibindisyon na si Father at sinasabing manalangin tayong lahat at sumabay sa aking pagdarasal at sumagot sa mga kinakailangang pagsagot sa panalangin. So, alam niyo naman ang typical na mga
pamilyang Pilipino na palagi nang nag-uugnay doon sa mga spiritual values and everything. At yung aking mga pamangkin na yan ay lumaki rin, pinalaki din ng aking mga kapatid na malapit sa Diyos. At kahit papaano ang aking manugang na yan na asawa ni Ying, napaka masayahin din at happy-go-lucky. At ang mga anak ay tuturuan ng maayos. So, magagalang, respetado, mahusay sumunod sa mga magulang at ang aking mga kapamilya, ang kuya ko nga, o yun, yan ang Barangay Lupon. Ay kasama ko rin at ang ate kong hairdresser na membro ng BLC at ang aking kuya Manny na asawa ng ate ko at si Bering, ang aming bokalistang bunso na talaga naman super ganda ng boses, wala akong magawa. At this time, ayan ang aking YP, ayan, nakasama ko rin. At kami ay nananalangin sabay-sabay para ika nga ay bigyan ng pagpapala at buong proteksyon ang pamilya at lagi nang ika nga ay magkakaugnay at magkakasama sa hirap at ginhawa. At yan nga birthday ng aming si Alec, yung may-ari ng nagpa-blessing na bahay. Apo ko yan sa tuhod. So, ayan, pinababasa siya ni Father at ang sabi ni Father, be a good girl always. Although na mabait naman talaga yung batang yan at be a good girl. At good girl always rather. Pinabasa siya ni Father para matuto na rin maglingkod sa simbahan and at the same time ay matutong magtagalog. Dahil puro Inglesero at Inglesera, alam nyo yon, yung parang ewan ko ba, nagno-nosebleed ako sa magkakapatid niya at puro magagaling mag-English. Samantalang ako naman high school graduate na lang. At least naman nakakaintindi naman ako ng konting English. Kaya lang iba yung mga typical na kabataan sa ngayon na talagang very fluent in English. Akala mo nga, mga British accent pa nga sila. So ako naman, Pilipinong-Pilipino ang pag-i-English ko. And at the same time, nagsindi kami ng kandila bilang malapit na kami magsabog ng pamangkin ko dyan ng mga barya-barya at mga coins na papakaon at part of the Pung Sui, what we call this expedition, not expedition. Pung Sui traditional beliefs na ang pagsasabog ng barya sa mga pinto or bahay habang nagbibindisyon ang pare ay swerte raw. So isa ako sa mga naniniwala sa Pung Sui dahil talaga namang ang Pung Sui ay nakakapagbigay ng sigla at aliw at bindisyon at biyaya at pagpapala sa ating buhay. So wala namang masama siguro kung maniwala tayo sa Pung Sui. As a Pung Sui believer, naniniwala ako na ang bawat pagbukas ng tahanan na pinasimulan or pasisimulan pa lang kapag sama-samang nanalangin ang magkakapamilya ay nagkakaroon ng katuparan ang mga pangarap at ang mga ambisyon sa buhay at ang mga planong maisakatuparan ay nagiging positive or inaalis ni Father dyan ang mga negative setups ng ating buhay. So this time ay papasok na tayo sa loob ng bahay. Ayan, kasama si Father. At talaga namang super tahimik ang lahat habang may dalang kandila and everything. At talaga namang, naku, Diyos ko, ganun pala ang pare. Mahirap din pala ang pare, no, guys. Talagang super, ika nga ay mahirap din. Ilang taon mo rin pag-aaral ng pagpapare para ma-perfect mo yung mga salmo responsorio, yung mga aralin sa simbahan, di ba? So at this time ay nagsabog na nagbibindisyon pa si Father this time at hindi pa nagsasabog ng barya. So lahat ay sama-samang nananalangin para sa pag-blessings ng bahay at bagong buhay ng aking buong pamilya ng aking pamangkin na si Ying at yung mga anak nila. Yan, So ganito pala ang pagbe-blessing ng bahay. Typical na Filipino style. Iginagala, binibinditahan ang lahat ng kwarto at ang mga parte ng lahat ng bahay upang maalis ang lahat ng mga negativity at papasukin ang swerte at marami pang swerteng pagpapala. Ayan, namumuti na ang buhok ng aking bayaw at talaga namang may edad na. At yan ay isa sa mga idol ko nung araw na talagang nagtrabaho sa aircraft engineer din. At ang mga anak ay puro halos ganun din ang profesyon. At ang iba niya mga kapatid ay wala dyan at nasa ibang bansa din. So gala-gala, pati yung mga bata natututong mag-ritual
Sang-ayon sa Kristiyanong kinagis na nating paniniwala at yan, napaka-super lambing sa mga magulang at napakababait na bata at masunurin at ang aking mga pamangking iyan talaga namang malapit din sa inyong abalingkod dahil bata pa lang yan ay sinubaybayan ko na ang kanilang paglaki pag ako ay magdadala ng gulay sa kanila sa Las Piñas noong sina ate ay babago nagsisimula pa lamang. Ayan, ang kuya ko ay nag-aaral pa lamang pagiging isang aircraft maintenance. Talaga namang ika nga ay dinadalan ko ng gulay noon sa Pamplona, Las Piñas at talaga nakikita ko ang paglaki ng mga batang iyan ay wasto at talaga namang ang aking kapatid ay napaka-stricta rin at napaka-very akala mo ay principal at talaga namang ang mga anak ay pinapalaki na maayos. So ayan si Father, nakikita natin binabasbasan pati ang dirty kitchen or ang likod ng bahay. Na sabi ko nga sa inyo kanina like before na hindi pa tapos ang renovation. Under renovation pa rin although yung likod na yan. So labasan natin yan. Ayan, labas tayo dyan. Kasama si Father at ang buong pamilya at talaga namang binasbasan ni Father ng banal na tubig. Ano ba tawag dyan? Comment down below mga kabarangay kung ano yung binabasbas na yan. Yan yung mahiwagang tubig ng ating simbahan at talagang banal na tubig na nagbibigay ng bendisyon at nag-aalis ng mga negativity, especially kapag tayo mayroong ganitong blessings ng bahay. So at this time ay medyo tapos na at magsasabog na yata, if I'm not mistaken, ng barya ang ating may-ari ng bahay. So tinatanong dyan ni Jaya kung kumain ka na ba, Father, or dito ka na mag-lunch or whatever, I heard. At nakipagtsikahan, alam mo naman si Father na yan ang Bangrangin Molino, Bacoor, Cavite ay talaga namang napaka-kengkoy. Talagang malapit siya sa tao at para siya may lahing Vietnamese, although ang kanyang mata ay medyo singkit, para siyang typical na Vietnamese. Ayan, pero hindi Vietnamese refugees, eksaktong Vietnamese lang. So ayan talaga si Father at talaga na ang saya namin dyan actually sa mga parting yan dahil marami siyang alam na joke. At pagkatapos ng manalangin, ang sabi niya ay ganito, ganyan, nile-lecture kami, binibigyan kami ng mga guidelines sa pamumuhay at bilang Kristiyanong Pilipino or pamilyang Kristiyano ay binibigyan niya kami ng mga guidelines tungkol kung paano, ayan, nagbindisyon pa nga siya at paano samahan at magkaroon ng magandang pundasyon ang pamilya sa bawat galaw at sa bawat aspeto ng buhay. So, masasabi ko ring idol ko yung si Father na yan. And at this time, ay magsasabog na ng barya. Yan ang pinakamasayang parte ng blessings ng bahay. Diba usually tayong typical ng mga Filipino people at ang pamilyang Pilipino ay pag nagsabog ay dakot-dutan. At talaga naman pandalas dito, mga piso, kahit nga 5 duling siguro meron para lang maisabog at maipamahagi at magbigay ng swerte at paniniwalang pungsoy din yan nakuha natin sa mga sa ating mga ninunong incheck ng araw. Ayan, at siyempre, ang pagbibigay daw ng pagsabog ng barya sa isang bahay na ikangay bago pa rin nagsisimula ay nagbibigay swerte sa ating pamumuhay. So ang mga bata nakikita nila yung ritual na ginagawa ng matatanda. So gagayahin din nila yan especially pagdating ng araw, di ba? So magkakaroon din sila ng mga pagre-ritual na ganyan. And at the same time, pinag-aaralan din nila palibhasa kung ano ang puno, siya ang bunga, kung anong nakikita ng mga bata, siya ang kalalakhan natin bilang isang pamilyang Pilipino. At dahil birthday nga ni Alec, ayan, isinelebrate na rin natin kasabay ng blessings ng bahay ang wala pang blow the candle dyan. Nakabalibaligtad nga yung 30 ng age, ginagawa niyang 31, kaya tawa na kami ng tawa na dyan. Siyempre, picture to the max at kangay souvenir photos para sa documentary ng pamilya at pang-album. At yan si Father, this time ang inusap namin maging photographer at shout out loud ng happy birthday song, especially of course. Happy birthday to you, like this, like that. Happy birthday to you, like this, like that. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Ayan. And at this time, natapos din yung pagbibindisyon at pagsasabog ng bulaklak. So, nagplano muna kami dyan mag-video, okay? At magkantahan. At yan na nga, nagutom na ang lahat. At nagsisimula ng mag-blow the candle yung cake. Ayan, medyo si Alec ay kinakantahan ng ating mga kapamilya na happy birthday to you. Ayan, at ang tatay niya ay mahilig sa video-video, sa mga photo-photo gallery, kaya kinukuha ng picture ang kanyang anak. Ganyan niya kamahal ang kanyang mga anak. In every moment, in every seconds, kailangan makunan niya ng picture at mailagay sa album. Ganyan sila ka-close. And at this time, pag uwi namin, ay nasugagaan namin at nakita natin ang grupo ng parada ng Batang Quiapo for the first time in my life. Ngayon ko lang nakita talaga ng personal si Coco Martin na super gwapo, super puti. At talaga namang ibang artista pa kumakaway-kaway to the max. At siyempre, traffic. Nakuha natin ng pagkakataong mabigyan ng kaunting pasada ng video yung cast ng Batang Quiapo. Sayang lang at nasa loob ako ng sasakyan. Gusto ko sana bumaba at makunan yan. At para makita nyo rin naman kaganapan, kaya lang hindi ko na nagawa. And it's bye-bye time. And thank you so much for watching, guys. Sana nasiyahan kayo sa aking munting vlog sa araw na ito. At sana itinapos ninyo ang video. At nag-enjoy kayong lahat sa aking mga kwentong. Hindi naman kwento ng Lolo Basyang. Kwento ni Lolo Leboy. Ayan, diba? Thank you for watching, guys. At sana magkita-kita tayong muli sa aking susunod na vlog. At huwag kayong magsasawang sumuporta at manood ng aking mga vlogs dahil ang gusto ko sa bawat lakad ko, kasama ko kayo. Thank you so much for watching.